sa akin, ano kaya yung importante ipapakita niya? Nagtataka nga itong si Court habang sa loob ng korte ay tela hindi mapalagay nga itong si Romner. Tinanong niya kung okay lang ba siya, agad namang sumagot itong si Romner na okay lang siya. Kaya pa naman niya at ang mahalaga ay masabi niya ang dapat niyang sabihin dito kay Lelet, kaya kaya niyang magantay. Nakalabas naman na itong si Romner natapos niya ang hearing, subalit nung akma na nga niyang sasabihin ang gusto niyang sabihin ay bigla naman siyang inatake ng sakit sa puso. Nagulat itong si Lelet. Yun na nga sana ang pagkakataon na matanungin na nga ni Lelet kung ano ang kanyang kailangan. Subalit bigla naman siyang nawalan ng malay. Nakita naman agad ito ni Meredith. Naawa siya at agad na lumapit ito at tinanong kung ano ang nangyari. Maya-maya pa nga ay dumating na nga ang mga medik at agad na nga siyang isinugod sa ospital. Banda, mapasugod naman sa ospital itong si Patricia, kung saan doon nagpapacheck up itong si Romner at malalaman nga niya na hindi pala pumunta itong si Romner sapagkat may iba tong pinuntahan. Nagtaka din siya dahil 3 session na ang hindi pinuntahan nga nitong si Romner kung kaya't nanganganib ang kanyang kalagayan. Sinabi nito na agad na siyang mag-report sa naturang doktor niya kung hindi ay magkaroon pa ito ng komplikasyon. Ngunit nagugulat nga siya dahil mababalitaan niya na ito nga si Romner ay sinugod na nga sa ospital. Dito naman ay nanggagalaiti siya sa galit matapos malaman nang nanggaling pala ito kay Lelet at nanggaling pala siya sa korte. Sinisisi ngayon ni Patricia itong si Lelet at sinabi nito kung hindi dahil sa kanya ay hindi magkaganon ang kanyang asawa. Isa siyang napakalaking malas o mano sa kanilang pamilya. Sinabi pa ni Patricia na sana lang daw ay noon pa man hindi na siya kinupkup nitong si Tenengses. Sana ay hinayaan na lamang siya sa labas. At sana ay wala na rin siya sa kanilang buhay at hindi pa nalaman ni Romner na anak siya ni Romner. Hindi sana magkalit-silit siya ang kanilang buhay. Naiyak na lamang si Lelet sa kanyang mga narinig. Nangliit siya sa kanyang sarili. At napaisip din siya kung siya ba talaga ang may dahilan ng lahat. Kung hindi sana, pumunta nga itong si Romner, ay sana nasipot niya ang kanyang doktor. Ngunit sinabi ni Court na huwag niya sisihin ang kanyang sarili. Ang naisip lamang niya, kung ano kaya ang gustong sabihin nitong si Romner at bakit nagawa niyang magtiis at mas inuna pa. Siguro nga daw ay napaka-importante ng sasabihin nito. Napaisip din itong si Lelet kung ano nga ba talaga ang gustong sabihin ng kanyang ama at nagawa niyang magtiis sa loob ng korte. Kahit alam niya na kailangan niya niyang pumunta sa kanyang doktor. Sa kabilang banda, sa loob naman ng korte bago pa man nangyari ang aksidenteng iyon, ay nakausap ni Lelet ang testigo nga na humaharap laban nga kay Aling Chato. Dito nga ay ginigit niya na siya ay nakasaksi sa mismong pangyayari kung saan nakita umano niya itong si Aling Chato na pinukpok nga ng timbangan itong si Carding. Subalit nung subukan ngang tanungin ni Lelet kung saan parte at nung subukang ipalaborate nga sa kanya ay hindi niya maitukoy kung saan nga ba talaga banda. At nang muling tanungin nga nitong si Lelet na sinabi niya sa kanyang testimony na siya ay nakasaksi, subalit hindi naman niya alam kung saan itong parte. Agad naman niyang sinabi na abutan na lang umano niya na ito nga si Carding ay nakabulagtan na lamang at itong umanong si Aling Chato ang may hawak ng takip ng timbangan. Kaya naisip niya na si Aling Chato nga ang naturang pumatay kay Carding. Ngunit paano ito paniniwalaan gayong hindi naman pala niya nasaksihan ang pangyayari? Ibig sabihin ay nagsisinungaling lamang siya sa kanyang unang testimony.